Mga kaibigan, muli pong sumasa inyo ang palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo, ang pagbubunyag. Gaya po ng dati ay hangad po namin mga kaibigan na kayo ay muling makasama sa kabuuan ng gagawin po nating pagtalakay. Gaya po ng dati, muli nating makakasama sa pagtalakay ang kapatid na Dan Omar Leibag. Kapatid na Dan? Kamusta po kayo, kapatid na Vic? Kamusta po kayo, mga giliw po naming mga taga-subaybay? Katulad po ng dati ay hangad namin na kayo po ay nasa maayos na kalagayan, sa piling po ng inyong mga mahal sa buhay, at sana po ay minsan pa makatulong kami ng kapatid na Vic sa ginagawa po ninyong mga pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan sa Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, pinaniniwalaan po ng Iglesia Katolika Romana na si Maria ay ina ng Diyos. Siya raw ay katulong na manunubos, itinalaga raw na pambuong daigdig na tagapamagitan. Kinikilala po nilang si Maria ay Diyos ng awa at nakasalalay daw sa Kanya, kay Maria ang kaligtasan ng buong daigdig. Alam ba ninyo kung anong panganib at kasamaan ng malabis na paniniwala ng Iglesia Katolika kay Maria? Ang kabuuan po ng gagawin naming pagtalakay sa amin pong pagbabalik ng kapatid na Dan. Mga kaibigan, marahil po ay ipinagtataka ng iba kung bakit hindi po kinikilala ng Iglesia ni Cristo ang mga titulong ikinapit ng Iglesia Katolika kay Maria na ina ng Panginoong Hesukristo. Maaaring napapansin din po ng iba na maraming pagkakaiba sa paniniwala at doktrina ang Iglesia ni Cristo kaysa iba't ibang mga relihiyong nakatatag sa mundo. Lalo na nga, kapatid na Dan, sa Iglesia Katolika Romana na kinlagis na ng marami. Opo, kapatid na Vic, at katulad nga po ng nabanggit ninyo, mga kaibigan, kung hindi man po katulad ng pagkakilala ng Iglesia ni Cristo, ang pagkilalang iniuukol ng Iglesia Katolika kay Maria ay nangangahulugan po bang hindi na kinikilala ng Iglesia ni Cristo si Maria? Yan po ang sasagutin sa pagpapatuloy ng gagawin po nating pagtalakay. Kapatid na Dan, alam din ng marami, lalo na nga po ng mga kababayan naming mga Katoliko, na masyadong popular yung larawan daw ni Maria. Opo. Gaya nga po ng inyong makikita sa inyong mga television screen. Iba-iba po ang itsura, iba-ibang kulay. Pero alamin muna natin, mga mahal naming mga televiewers, paano ba nagkaroon ng larawan si Maria na ina ng Panginoong Hesukristo? Mabuti po panoorin, pakinggan po natin ito. Sa aklat na pinamagatang Major Religions in the Philippines, sa pahina 58 ay ganito ang sinasabi. Ngunit ng ika-4 na siglo, ang mga kababaihan sa Thrace, Scythia at Arabic ay sumamba at nag-alay ng mga kakanin kay Maria bilang Diyosa. Ang nakatatawag pansin, ang Ephesus ay naging sentro ng pagsamba sa inang Diyosa na si Artemis, gawa 19:23 hanggang 24. Nang ang Kristyanismo ay maging establisadong relihiyon ng imperyo, ang mga karamihan sa mga paganong konbertido ay nagpalit lamang ng pangalan ng kanilang Diyosa mula sa Artemis na naging Maria, na sa mga ito ay walang makikitang pagsisisi mula sa kanilang matandang relihiyong idolatriko. Mga kaibigan, kapatid na Dan, malinaw naman sa narinig at nakita ng mga kaibigan natin. Opo. Na noong ika-4 na siglo, ang mga kababaihan daw sa Thrace, sa Scythia at Arabic ay sumamba at nag-alay kay Maria bilang Diyosa. Yun ang mga paganong na-convert sa Iglesia Katolika na nagpalit lang po ng pangalan ng kanilang Diyosa.
mula doon sa pangalang Artemis, Opo. naging Maria. Kapatid na Vic, mga kaibigan, gusto lamang po namin kayong i-remind na ang Iglesia ni Cristo po ay hindi po nagpapaliwanag ng doktrina o aral ng ibang relihiyon. Katulad nga po ng ginagawa po nating pagtalakay ngayon ay babasahin lamang po namin mula po sa mga aklat, sa mga libro po nila, ang mga itutugon po natin sa mga katanungan. Katulad nga po ng babasahin po natin, kapatid na Vic, mula po sa isang libro na pinamagatang Glories and Virtues of Mary, na isinulat po ni J. Alberione. At ito po ay nagtataglay ng nihilobstat ni Joseph Villena at imprimatur po ni Richard J. Cushing. Pakinggan po ninyong nakasulat, sa sangkatauhan, si Maria ay nagkaroon ng kaganapan ng biyaya para sa lahat ng tao. Siya ay itinalaga upang maging pambuong daigdig na tagapamagitang babae sa anak ng Diyos at sa atin. Si Maria ay kinakatawan ng araw na nagbibigay liwanag sa buong daigdig. At sa pahina 39 ay ganito naman po ang ating mababasa. Tahasang ipinahahayag namin na ang kabanal-banalang si Maria ay ang tunay na ina ng Diyos sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo na Diyos at tao ay ipinanganak niya. Ganito ang pahayag ng Konsilyo ng Nisiya. Mga kaibigan, ayon po sa turong Katoliko, si Maria raw ay tagapamagitang babae na pangbuong daigdig na ito naman, kapatid na Vic, ay tahasang sumasalungat sa mga nakasulat po sa Biblia. Dito po sa unang Juan 2:1, ganito ang sinasabi, mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesukristo ang matuwid. Napakalinaw, ang Panginoong Hesukristo ang tagapamagitan ng tao sa Panginoon Diyos. Baka naman kapatid na Dan, sa Biblia, itinuturo na may kasama pang iba pang tagapamagitan ang ating Panginoon Hesukristo. Wala po, kapatid na Vic, sapagkat dito po sa unang Timoteo 2:5 ay ganito po ang pahayag sa atin ng Biblia. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Napakaliwanag po ng pagtuturo ng Biblia. Kung paano pong iisa ang tunay na Diyos ay iisa rin po ang tagapamagitan ng mga tao sa ating Panginoong Diyos. At wala nga pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi po sinabi, kapatid na Vic, na mag-ina ang tagapamagitan. At marahil inaalala pa ng ating mga televiewers, kapatid na Dan, yung binasa niyong aklat kanina, Opo. na meron pa silang isang aral doon tungkol kay Maria. Mga kaibigan, ayon po sa aklat nila na binasa po kanina, si Maria raw ay ang tunay na ina ng Diyos. Ikukumpara nating muli sa Biblia ang paniniwalang niya ng Iglesia Katolika Romana. Mga kaibigan, meron po bang ina ang tunay na Diyos? Babasahin ko po ang nakasulat dito po sa aklat po ng mga bilang 23:19. Ganitong ating mababasa. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling ni anak ng tao na magsisisi. Mga kaibigan, ito po ang katotohanan nasa Biblia na dapat pong sampalatayanan. Ang tunay na Diyos ay hindi po anak ng tao, kaya wala po siyang ina. Kapatid na Dan, wala naman sigurong tututol na si Maria, na ina ng Panginoon Kristo, ay tao. Opo. Kaya yung aral po ng Iglesia Katolika Romana na si Maria raw ay ina ng Diyos, ito po ay tuwirang sumasalungat sa itinuturo ng Biblia, sapagkat malinaw ang sinasabi ng Biblia, ang Panginoon Diyos ay hindi anak ng tao. Ano pa, kapatid na Dan, ng isang napakamaling aral at pagkilala ng Iglesia Katolika tungkol nga po kay Maria? Mga kaibigan, babasahin po namin ang isang libro na pinamagatang Ang Aking Birheng Mariang Tagapamagitan. Ito po ay inihanda ni na S. Flores at R. Alejandro at nagtataglay po ng nihilobstat ni Artemio G. Casas at imprimatur ng isang monsenyor na si J. Jovellanos. Pakinggan po ninyo ang kanilang mga pahayag. Palakasin mo, birhin ko, ang aking katawan at kaluluwa
sa ikakikilala sa kapangyarihan mong walang hanggan. Paglingkuran ka ng tapat at sundin ang iyong mga utos. Luwalatiin ang iyong pangalan at biyaya. Ibigin ka ng buong ninga sa aking puso. Sambahin ka at tuwinay alalahanin sapagkat ikaw ang Diyos ng awa, ang aking pag-asa, ang aking tungkod, ang aking lakas at ang aking buhay. Ang aking mga kapatid at ang kapwa ko tao na iyong mga nilikha, mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Mga kaibigan, sana po ay napansin po ninyo kung paano kinikilala ng Iglesia Katolika si Maria. Si Maria daw, kapatid na Vic, mga kaibigan, ay Diyos ng awa, pag-asa, tungkod, lakas ng buhay ng mga Katoliko. Kaya nga daw nananalangin sila kay Maria sapagkat sila raw ay kanyang pakikinggan. Sana napansin kapatid na Dan, nung ating mga televiewers, yung pagkakilala ng Iglesia Katolika kay Maria na si Maria raw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagka tinanggap natin yung paniniwala niya ng Iglesia Katolika, kapatid na Dan, Opo. mga kaibigan, ay ano kayang aral ng Biblia ang sasalungatin ng pagtuturo niya ng Iglesia Katolika Romana? Ang maliwanag pong pahayag ng ating Panginoong Diyos, kapatid na Vic, na nakasulat dito po sa Genesis 35:11. Ganito po ang sinasabi. At sinabi sa kanya ng Diyos, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay lumago at dumami ka, isang bansa at isang kapisanan ng mga bansa ang magmumula sa iyo, at mga hari ay lalabas sa iyong balakang. Ang pahayag na ito ng ating Panginoong Diyos, kapatid na Vic, na siya, ang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ay tahasang sasalungatin o sinasalungat ng aral Katoliko na si Maria ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang tinutukoy Diyos sa talatang binasa po ninyo, kapatid na Dan, ay ang Panginoon Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Opo. Kaya pagka iba ang kikilalanin na Diyos o meron pang iba pang Diyos na kikilalanin po ang tao, katulad nga ng paniniwala ng Iglesia Katolika Romana, mga kaibigan, na si Maria raw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, yan po ay isang napakalaking kalapastanganan sa Panginoon Diyos. Kaya ang mga aral po ng Iglesia Katolika Romana at pagkilala po nila kay Maria, na para po sa kanila, kapatid na Dan, ay pagpaparangal kay Maria, Opo. hindi po gayon sa katotohanang nangyayari. Sapagkat yan po ay malaking kalapastanganan sa Panginoon Diyos. Ano pa, kapatid na Dan, mga kaibigan, ang maling aral ng Iglesia Katolika kay Maria? Kaya natin sinabing maling aral, paniniwala o doktrina na hindi po naaayon sa itinuturo ng Biblia. Balikan po natin, kapatid Vic, ang aklat na ipinakilala na kanina, Glories and Virtues of Mary, katulong na manunubos. Bagamat hindi sa pangunahing paraan lamang, si Maria ay gumawang kasama ni Hesukristo, ang ating manunubos, sa pagliligtas sa atin mula sa walang hanggang kaparusahan. Mga kaibigan, sana po ay napansin po ninyo, si Maria raw po ay katulong na manunubos at gumawang kasama ng ating Panginoong Hesukristo sa pagliligtas sa tao sa kaparusahan. Kagulat-gulat na aral yan, kapatid na Dan. Sapagkat pagka ikinumpara natin yan muli sa doktrina na itinataguyod po ng mga tunay na Kristiyano, katulad sa pagpapatotoo ng Apostol Pablo, mga kaibigan, na kanino po ba ang ating katubusan? Na kay Maria ba? Pakinggan po ninyo, mga kaibigan, ang pahayag ni Apostol Pablo. Dito po sa Efeso, sa 1:7, ganito ang kanyang sinasabi, na sa kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Mga kaibigan, napakaliwanag po ng pahayag ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, nasa kanya ang ating Panginoong Hesukristo po ang tinutukoy. Mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang pinakuan po sa krus at nabubo ang dugo ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo
at hindi po si Maria na kanyang ina. Ngayon, puntahan natin yung sinasabi naman ng iba, kapatid na Dan, na alam kasi ng marami, kapatid na Dan, na napakataas ng ating pagkakilala at Opo. pagkilala sa ating Panginoon Kristo, na bagamat siya ay kinikilala po nating tao sa kanyang likas na kalagayan, ay kinikilala po natin na siya ay pinuspos ng Panginoon Diyos ng iba't ibang katangian, kadakilaan, karangalan na hindi po ibinigay sa kanino mang iba, Opo. kundi sa ating Panginoon Kristo lang. Bakit naman daw si Maria, hindi natin kinikilala, kapatid na Dan? Mga kaibigan, kinikilala po namin si Maria batay sa kung papaano po siya ipinakikilala din ng Biblia. Wala pong dagdag, wala pong bawas. Katulad po ng nakasulat dito po sa Juan 2:1. Ganito po ang pahayag sa atin. At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea. At naroon ang ina ni Jesus. At dito naman po sa Mateo, sa 1, sa talatang 18, ganito naman po ang ating mababasa. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kinikilala po namin si Maria bilang ina ng ating Panginoong Hesukristo. Hanggang doon lang, kapatid na Vic. At kung si Maria, kapatid na Dan, na ina ng Panginoon Kristo, ang tatanungin natin mismo, ay ipinakilala ba niya ang kanyang sarili na siya ay tagapamagitan ng buong daigdig, tagapagligtas, katulong na manunubos, at Diyos ng awa at Diyos pang makapangyarihan sa lahat? Pakinggan po ninyo ang pahayag na nakasulat dito po sa Lucas. Sa 1:38, ganito po ang nakatala sa Biblia. At sinabi ni Maria, narito, ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. At iniwan siya ng anghel. Ganon din po, pagka binasa po natin ang Lucas, sa 1:46 hanggang 47 naman, at sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon, at nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, pinatutunayan po ng mga talata ng Biblia na binasa po namin, si Maria po ay hindi tagapamagitan. Hindi po siya Diyos ng awa, lalo pong hindi siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi nga po siya tagapagligtas, kapatid na Vic. Kundi maliwanag po, siya po ay napaliligtas din. Katulad natin na napaliligtas sa ating Panginoon Diyos at sa ating Panginoon Kristo. Kung si Maria po, na ina ng Panginoon Kristo, yung tunay na Maria, yung Opo. tunay na Maria, Opo. ay hindi po makapagliligtas. Mga kaibigan, isipin po natin, paano pa po makapagliligtas yung larawan di umano ni Maria? Kaya nga po, hindi po marapat dalanginan. Paano yung aral po ng Iglesia Katolika Romana na kay Maria raw nakasalalay ang kaligtasan ng buong mundo? Para sagutin yan, kapatid na Vic, ay aklat po nila ang babasahin po natin. Isang aklat po na pinamagatang Mary and the Priest na isinulat po ni Mark J. Lyons. Nagtataglay po ito ng nihilobstat ni John F. Murphy at imprimatur naman po ni William A. Cousins na isa pong arsobispo. Ganito po ang mababasa po natin sa pahina 64. Nakatatarantang unawain ng kaligtasan ng buong mundo ng milyon-milyong hindi pa ipinapanganak ay nakasalalay sa isang dalagita, hindi hihigit sa 14 na taong gulang na tumatahak sa isang pambihirang karanasan ng pagiging ina. Kapatid na Vic, hindi na po natin paliliwanagan itong kanilang pahayag. Pero gusto lamang po naming ipapansin sa inyo, mga giliw po naming mga taga-subaybay, ang banggit po mismo ng kanilang libro na nakatatarantang unawain daw na ang kaligtasan ng tao ay nakasalalay sa isang dalagita ng tinutukoy nga po ay si Maria. At kung bakit nakatatarantang unawain niya, kapatid na Dan, sapagkat hindi naman talaga kay Maria nakasalalay ang kaligtasan ng buong mundo, kundi ayon po sa Biblia, mga kaibigan, sa kaninong pamamagitan po maliligtas ang tao? Dito po sa Tadeo,
Sa 1:25, ganito po ang nakasulat. Pakinggan po ninyo mga kaibigan. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristong Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, ang kaligtasan po ay matatamo ng tao sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo at hindi po kay Maria. Ang totoo ay may mga nakapunan na rin Opo. sa malabis na pagkilala ng Iglesia Katolika Romana kay Maria. At alam ba ninyo mga kaibigan kung ano ang ipinahayag ng mga nakapuna sa malabis po na pagkilala ng Iglesia Katolika kay Maria? Dito po sa isang aklat na pinamagatang Mary's Place in the Church, ito po yung librong binabanggit namin, na isinulat po ni Rene Laurentin at may nihalobstat po ni Andrea Moore at imprimatur naman po ni Patricius Casey. Pakinggan po ninyo ang nakasulat sa mga pahinang 27 hanggang 28. Walang pag-aalinlangan na ang kilusan ukol kay Maria ay matagumpay, mabunga at maunlad. Subalit, hindi ba masasabing totoo rin naman na malabis na ang kasaganaan nito? Ang kasidhian nito ay nakasasama na at ang pag-unlad nito ay natatangi at sa ilang bahagi ay maaaring pagmula ng pagkasira. Kung ito nga ay totoo, hindi ba marapat na ito ay lunasan kapwa para sa kabutihan ng teolohiyang Katolika at para sa karangalan ni Birheng Maria? Mga kaibigan, ayon po sa aklat ay malabis at sagana ang pagkilala ng Iglesia Katolika kay Maria. At ang kasidhian daw nito, ang tinutukoy ay ang pagkilalang malabis ay nakasasama na at maaari na raw pong pagmula ng pagkasira. Kaya batay doon sa sumulat ng aklat na binasa po ninyo, kapatid na Dan, ay sa kanya na rin natin kunin ang sagot sa katanungan na bakit daw nakasasama na at maaaring pagmulan ng pagkasira ang malabis na pagkilala ng Iglesia Katolika Romana kay Maria. Tutuloy ko lang pong basahin dito po sa aklat na ipinakilala namin sa inyo kanina. Sa pahina 77 naman, ganito ang sabi sa atin. Una ay mayroong panganib na kalimutan. Takpan o ibaba ang pagkapangunahin ni Kristo sa paraang ipinagkakamali ang mga tungkulin at tanging karapatan ni Maria kay Kristo sa pamamagitan ng di paggamit ng sapat na mga kakaibang katawagan na naglalarawan sa kanila o kahit na sa paghahanap ng anumang uri ng kakulangan sa taong si Kristo na ang misyon ni Maria ay gawin itong mabuti. Magili po naming taga-subaybay, sana po ay napansin po ninyo kung bakit nakasasama at maaaring pagmula ng pagkasira. Ang labis na pagkilala kay Maria ay sapagkat mayroon pong panganib na kalimutan, takpan o ibaba ang pagkapangunahin ng ating Panginoong Jesucristo sa paraang ipinagkakamali ang karapatan ni Maria sa ating Panginoong Jesucristo. Na ito nga po, kapatid na Vic, ang nangyayari sa Iglesia Katolika Romana. Kaya nga po, mga kaibigan, kung may mga tungkulin ang ating Panginoong Jesucristo na ipinaaangkin na po ng Iglesia Katolika kay Maria, katulad ng pagiging manunubos, pagiging tagapagligtas o tagapamagitan, ito po ay hindi na po kasang-ayon. Manapa ito po ay kasalungat na po ng katotohanan na nakasulat sa Biblia. Kaya nga kapatid na Dan, napatutunayan sa ating pag-aaral, mga Opo. kaibigan, ang mga aral po o ang malabis na pagkilala ng Iglesia Katolika kay Maria na ina ng Panginoong Jesucristo ay labag po at salungat na salungat sa itinuturo ng Biblia. Malinaw po ang ipinahayag ng mga apostol na ang sino mang nagtataglay ng hidwa o maling pananampalataya ay hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos o hindi maliligtas. At yan ay pinatutunayan po niya dito po sa Galacia 5:20 hanggang 21. Pakinggan natin. Pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga pagdalasing, mga kalayawan at mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito'y aking ipinagpapaunang
ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kaya mga kaibigan, ang Iglesia ni Cristo po ay patuloy na buong giting na inihahayag ang mga katotohanan na nakasulat po sa Biblia. At kung patuloy man nating inilalantad ang mga maling aral ng iba't ibang relihiyon, lalo na nga ang Iglesia Katolika Romana, ay sapagkat, mga kaibigan, napakabigat o napakasamang manatili ang tao na nagtataglay po ng hidwa o maling pananampalataya. Ang ganito anya ay hindi magmamana ng kaharian ng Panginoon Diyos, hindi po magtatamo ng kaligtasan. Kaya sana po, mga kaibigan, muli kami nakatulong sa inyong ginagawang pagsusuri at sa paghanap po ninyo ng katotohanan. Samahan po niyo kami sa isang panalangin. Panginoon namin Diyos. Opo. Maraming salamat po. Opo. Patuloy mo pong ginagamit na mabisang kasangkapan ng palatuntunan ito ng iyong banal na iglesia Opo. upang mahayag ang iyong mga dalisay na katotohanan Amen. at ang mga taong naabot ng programang ito. Opo. Lahat nawa ng mga nakapakinig at nakapanood, Opo. sila man ay magkaroon ng tunay na pananampalataya, Opo. magawa ang marapat na paglilingkod sa iyo Opo. sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo. Amen. Panginoong Hesukristo, salamat po ng marami sa iyo. Opo, Panginoon. Sa namamalaging patnubay mo po at paglingap sa kabuuan ng Iglesia. Opo. Salamat po sa parada ng mga tagumpay Opo. na ang lahat ng ito alay po namin sa iyo at sa ating Ama. Amen. Ama, basbasan mo po ang buong Iglesia. Opo. Manatili kaming payapa at malayang naglilingkod sa iyo. Amen. Basbasan mo po higit sa amin ang iyong pamamahala Opo. na siyang pangunahing ginagamit mo pong kasangkapan Opo. sa pagpapalaganap ng iyong mga dalisay na katotohanan. Amen. Ang lahat ay buong galang po naming tinanggap sa iyo. Opo. Sa pangalan po at karapatan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.